God gave you to show me what's real. There's more to life than just how I feel, and all that I'm worth is right before my eyes. All that I live for, though I didn't know why. Now I do, 'cause God gave me you. In your arms I'm so new, every tender kiss from you. Oh, I must confess, I've been blessed. God gave me you, show me what's real. There's more to life than just how I feel, and now that I'm worth is right before my eyes, and all I live for, didn't know why. Now I do, 'cause God gave me you. God gave me you. The Doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang palusugan, mga wastong paan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Ray Salinel Jr. tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air dito sa DPRJ 10. Hatid sa ito ng Tri-Media Broadcasting Network. Usapang pangkalusugan, mga tamang gabay sa pangalaga ng katawan. Klinika On Air. Narito si Dr. Ray Salinel Jr. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Pagkatapos po ng usapang pang-sport, pangkalusugan po ang ating pong subaybayan. Hanggang alas 7 po tayo ng gabi dito po sa DZRJ 810 sa inyo pong palapitan. Ito po pagkataon po mga kaibigan na makapagtanong po ng libre. Libre po ang konsultasyon natin para rin po nagpunta sa inyong doktor. Ang gagawin nyo ay i-text po ninyo siyempre kung ano po ang inyong nararamdaman, ano po ang inyong pong gamot. Hindi nyo naiintindihan yung reseta ng doktor. Meron kayong hindi natanong sa doktor. Yung mga agam-agam sa inyong pag-iisip, ito na po pagkakataon. I-text po ninyo sa atin pong programa ang inyong pong magandang kalusugan. At pipitin po natin sagutin yan lahat sa abot ng ating makakaya hanggang alas 7 po ng gabi. Ito po ating pong hotline cellphone numbers. Pwede po ninyong i-send ang inyong pong text. 0917 798-8910 0917-798-8910. Pwede po kayong tumawag na po siguro ng diretso sa ating ilan 412-0288 412-0288. Sa ngayong oras ito ay pwede po ako mapanood live po sa inyo pong cable channel 7 at maaari nyo rin po kami mapag-online online stream lamang po sa website www.atrimedia.com. Marami po kami mga social media accounts mga kaibigan at pwede nyo pong isip po makapag-komento kayo, makapag-suggest kayo para mas lalo pa mag-improve yung ating programa. Gamitin nyo lang ang aming pong facebook.com/atrimedia o kaya po ang Twitter at Instagram at atrimedia. Yung pong symbol at tapos number 8 tapos trimedia po at atrimedia. Again,
Ang ating pong cellphone hotline number ay 0917-798-8910. Kayo po'y nakikinig kay Dr. Ray Salinel Jr. Live na live po sa Klinika on Air sa mga first day po ng buwan ng Mayo. Ano ba ang celebrate natin? Kuya Pogi, paano ba natin hinaan yung aking bed? Ayun, bababa ko lang to. Bababa ko to. Ayun. Oo nga, wala. Tama ba? Did I push the right button? What? Ayan mga kaibigan. Ito ba? Ito ba hinaan to? Ayan. Kasi sa sapawan ng boss ata napakagandang music. Yun for the month of May sa DOH calendar po mga kaibigan. Kunin ko lang po yung aking cellphone ha. Noong buwan ng Mayo ay sineselebrate po ng Department of Health ang Cervical Cancer Awareness Month ngayon May. Cervical cancer sa po ito. Pangalawa I think pangahing cancer among females. Road Safety Month. Abad. Kasi Road Safety Month mga kaibigan. Buckle up ha. Huwag niyong kalimutan gamitin po yung inyo pong seat belt. Kaya po nandyan yan sa inyo po kotse, sa taxi, kayo po driver, kailangan po tayo mag-seat belt. Okay? Ngayong buwan ng Mayo ay Hypertension Awareness Month. Naku, napaka-importante po itong alta presyon, hypertension, blood. Kaya kung may tanong kayo, i-text lang po, libre po ang consultation 0917-798-8910. Ngayon din pong buwan ng Mayo ay i-celebrate ang Safe Motherhood Week. At ano pa? AIDS Candlelight Memorial Day. Ngayon pala buwan ng Mayo ay i-celebrate po ang AIDS Candlelight Memorial Day. Ito po para po doon sa mga kaibigan, kababayan, prominent figures po sa buong mundo na somehow ay naging part ng kasaysayan ng HIV/AIDS po mga kaibigan. At ito isa sa mga importante pong isa-celebrate ng Department of Health, ng World No Tobacco Day. Aba, ano kaya mangyayari kung lahat po tayo ay hindi po nagsisigarilyo, kung wala na pong available na cigarette, ano kaya mangyayari sa Mother Earth natin po? Siguro medyo healthier ng konti ang mangyayari po sa atin. Ano? Ito nga po ng Mayo ay Cervical Cancer Awareness Month, Road Safety Month, Hypertension Awareness Month, Safe Motherhood Week, AIDS Candlelight Memorial Day, World No Tobacco Day. At siguro isa dito, mga kaibigan, isa po dito ang pwede natin pag-usapan mamaya po sa ating pong pagbabalik mga kaibigan. Huwag kayong lilipit ng istasyon ha. Kayo po nakikinig sa Klinika on Air dito po sa DZRJ 810 kasama po ni si Dr. Ray Salinel Jr. The Doctor is on air dito sa Klinika on Air. Usapang kalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air. Saan si Dr. Ray Salinel Jr. tuwing Martes. Hanggang alas 7 ng gabi. Klinika on Air dito sa DZRJ 810. Hayo ng 8-Tri-Media Broadcasting Network. 8-Tri-Media Bro Incorporated. This is 8-Tri-TV. Para sa inyong mga masugid namin taga-subaybay ng 8-Tri-Media, sa mga nakikinig at nunod sa Cable Channel 7, regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin ang pangalan ng programa hindi lang na pinakinggan o pinapanood nyo ngayon. Para sa chance ang manalo ng gift mula sa 8-Tri-Media Broadcasting, i-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar at pangalan ng programa ang inyong sinusubaybayan. 0917-798-8910. Text na! What can you say in 1 minute? See minute at 7 GMT. It's a minute with me and that. It's not This is still The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. World in 60 seconds. This is the
Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZJ 810 AM. Voice of the Philippines. Balita at impormasyon sa mga napanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan nato sa A-Tribe Broadcasting Network, ang hiling na mga Pilipino. This program is brought to you by A-Tribe Pro Incorporated. Usapang pangkalusugan, mga tamang gabay sa pangangalaga ng katawan. Klinika on Air. Narito si Dr. Reyes Neldner. Ayan, tayo po yung nagbabalik sa Klinika on Air dito po sa DZRJ8N. Kayo ba yung mga nararamdaman yung mga panahon na ito kung saan napakatindi ng init ng panahon? Ganun po ang heat natin, 43, 51, hindi po biro mga kaibigan. Napakarami po pwede mangyari sa panahon na ito. At I'm sure, marami tayong mga kababayan na dadasal na sana ay una nga po. Actually, metropolis, yung party po ay probinsya, yun nag-uuna na. Yung iba nga po, ano ba yun? Hailstorm. No? Ibig sabihin, umuulan po ng batong yelo sa ibang parte ng archipelago. No? Hindi po biro yung mga ganyang pangitain. At sabi nga ng pag-asa, kung tayo po ay sobrang nababahala sa tindi ng init na panahon, ay dapat siguro paghandaan din natin yung epekto ng La Nina, no? Nakapalit ito El Nino, mga kaibigan. Sabi ko nga, napakarami pong mga sakit pwede arise, pwede pong umami yung pong panahon ng tag-init. Ang Department of Health ay naglabas po ng ulit-ulit, no? Halos every year, no? Paulit-ulit po sila sabi nila yung 6 na S. Hindi po mauso ngayon po summer, di ba? Summer diseases, letter S, di ba? Skin diseases, no? Mga sakit sa balat, bungang araw, bulutong, very common din po ang tigdas, okay? Yung mga maso, naku, uso po yan ngayon na ito po sa skin diseases, sore eyes, no? Sore eyes naman po ay naku, napakarami din po yung panahon na ito. Sa isa pang letter S, pangatlong letter S, sakmal ng aso o yung rabies, mga kaibigan, huwag niyo pong kalilimutan yan. Marami na po mga nag-aga ngayon ng aso. Naku, pag aso pinag-uusapan, nalala ko yung aking kapatid, si Miss Evelyn Salinel Xavier ng Department of Foreign Affairs. When every time we eat outside, no, meron kaming kinakain po at may matirang mga buto-buto, whether it's chicken or whatever. Naku, itong kapatid ko talaga, pagtatabi niya ng mga buto-buto, ito pong aso, na siya pong nagbabantay nung inuupahan namin na parking space, doon po malapit po sa may duming malapit. May lupad doon, po yung kanyang Starex. Ay naku, alam niyo po ba nakakatawa dahil siguro nga, alam niya na tuwing uwi itong kapatid ko park yung kotse doon, naku, malayo na po, gate pa lang ng yung gate, yung front gate, going to that parking space number 24, kabisadong po yan, lucky number ko 24 malayo siguro about mga mga 20 or 40 meters, no? Ganun kaki yung parking space Naku, nagtatahon na yung aso at alam na niya, pasok na yung Starex ng kapatid ko. Dahil alam niya na meron na po o naghintay na pagkain para sa kanya. At yun nga po, pinag-usapan natin yung aso, yung mga alaga, be a responsible owner. Dapat po siguro papunahan natin ang aso po natin dahil usong-uso ngayon yung rabies na tinatawag po natin, mga kaibigan. Okay? Sakit sa balat, skin diseases, sore eyes, okay, sakmal ng aso, sunburn. Siyempre, sunburn. Uso po ngayon, lalo na po, doon kaibigan po natin na alam ko yung iba ko mga friends na pauwi na Maynila, galing po sa Laborakay, no? Laborakay. Akala ko bakit
ang dami kong mga kaibigan na nagpuntahan sa Bora. Akala ko naman kung ano meron. Yung pala, talaga pala every year, meron pala talagang tinatawag na Labor Day. Labor Rakay. No? Ang ginawa na nag-isip sila ng maraming activities na pwedeng mag-enjoy ating mga kababayan at tinatawag talaga nila yan during Labor Day kung saan wala kasing pasok. Diba? Kaya maaari po mag-travel at magbakasyon sa Boracay. At nakakatuwa naman po dahil yung iba kong mga friends nagtanong sa akin, Doc, ano ba pwede naming bitbitin o gawin para makiwas po kami sa marami pong mga posibleng mangyari. No, yung isa kong friend natawa ako dahil silip ko ng Facebook. Aba may dextrose sa kamay, sabi ko, ano nangyari sa'yo? Naparami ang kanyang kain, ayun, sa sobrang katakawan na tuloy. Wala siya ginawa kundi pasintabi po sa kumakain, vomiting at saka diarrhea po sa kanya sa sobrang naman po ng pagkain. Yan din po ang tanamon natin ngayong panahon na ito mga kaibigan. Madali pong mapanis ang pagkain, kaya ingat-ingat po tayo. Posible po pamugaran po ng iba't ibang klaseng bacteria, virus, ating pong pagkain. Kaya ingat-ingat po tayo. Isa po yan sa letter S. No? Bukod doon sa apat na sunburn, ito nga pong pasintabi po. No? Tagalogin na lang po yung pong vomiting. Ayan. At diarrhea. Yung po ang isa pong panlimang S. Dahil nga po madali pong masira, mapanis ang pagkain. Isa po yan sa common na nangyari po nitong panahon na ito. At yung nakahuli, yung pong stroke. Yung pong heat stroke po mga kaibigan ay usong hindi nyo po kailangan na directly po nakabilad sa araw, especially po sa mga kaibigan po natin nasa field, nagtatrabaho, mga MDA, street sweepers, mga kapulisan, sino pa ba? Mga field reporters, yung mga kaibigan po natin mga nasa showbiz, ay mag-iingat po tayo. Pwede rin po mangyari po yan kahit po kayo nasa loob ng factory, nasa loob po ng bodega, mismo nasa bahay po ninyo, ay pwede po mangyari pong tinatawag nating heat stroke dahil po sa napakainit ng simoy ng hangin na pwede po magdulot ng kakaibang makaramdaman. No? Yung pong pagkilo, pumumutla, yung mga po naduduwal, iba nawawala ng malay, baka nga po heat stroke po ang nangyayari po sa inyo. Kaya again, no, ulitin po natin yung 6 na S po na panukala po ng Department of Health, yung pong iba't ibang class skin diseases o sakit sa balat, no? Bulutong, tigdas, maso, bungang araw. Number 2, yung pong sore eyes. Number 3, aso. Number 4, sunburn. Number 5, yung isa pong panglimang S, yung pong talog ng vomiting. Ayan, diarrhea, kasi nga po madaling mapanis po ang pagkain. At yung pinakahuling nga po ay stroke. Heat stroke po in particular ay usong-uso po in mga panahon na ito. At speaking of stroke, napakalaki rin po ng kaugnayan ng high blood or hypertension. Pagdating po sa stroke, kaibigan, po ang palalawigin po natin na pag-uusap o talakayan mamaya din po sa ating pong pagpasok ng third segment ng ating pong programang Klinika on Air. Mga kaibigan, po kayo mahiyang tanong sa ating pong programa po ang ating pong consultation ito. Ang ipong kasama ay si Dr. Ray Salinel Jr. Doon po, sa mga nakakilala sa inyong likod, ay papakilala for the first time po mga nag-tune in ngayon sa ating programang Klinika on Air. Ang inyong likod ay graduate po ako. Ang pre-med ko ay ako ay University Academic Scholar ng FEU, School of Medical Technology. Hindi ko nasasabihin po here kasi baka mabuko yung aking edad. Okay? After po finishing medical technology, ako po ay nag-medisina as University Academic Scholar din po ng Pamantasan Luzon, Maynila College of Medicine. After finishing medicine, ako po ay nag-internship
Hospital ng Manila Medical Center. Kasi time po, pagka-scholar ka po, doon ka lang po pwedeng mag-serve sa Hospital ng Manila. Di ka to, medyo may mga paying na po kami sa PLM College of Medicine, kahit saan na po pwede po sila serve ng kailang pong internship. Right after passing board, the medical board, ay ang inyong po lingkod ay nagpakadalubhasa sa Department of Family and Medicine sa Ospital ng Maynila Medical Center. At dyan po, utang loob ko ang aking po mga knowledge, ay expertise po sa tinuro sa akin dyan po sa Ospital ng Maynila Medical Center. Right after my training for 3 years, ang po lingkod ay naiwan for another year kasi ako po naging chief resident dyan po sa Ospital ng Maynila again. And then after that, ako po ay nagpakadalubhasa ng infectious and tropical medicine sa Lazaro Hospital Department of Health. 3 taon po ang iyo po lingkod dyan. At po ng mga nakahawang mga sakit. Alam niyo naman po kung ano meron po sa San Lazaro Hospital. Yan po ang pinakapangunahing ospital para po sa mga nakakahawang sakit tulad ng dengue, hepatitis, sexually transmitted infection, HIV/AIDS, ano pa ba, diarrhea, meningitis, leptospirosis. Yan ako nakilala, no? Yan ako nakilala nung ako po ay nag-rotate fellow in training dyan po sa leptospirosis and dengue ward. Naku, dyan po nag-umpisa yung ating pong exposure sa media dahil tayo nga po ang fellow in training nung time na yun, nakatuto po lahat ng camera. Doon pa talagang mabuti itong dengue na ito na incidentally ay pinag-uusapan hanggang ngayon kasi all year round, no? All year round po ang dengue. Hindi po kung malapit na yung tag-ulan o tag-ulan kalam po may dengue. Hindi po. Kahit po walang ulan, ay meron pong dengue. At yun nga po, yung lamok na kumakagat o may bitbit ng dengue virus ay siya rin pong may bitbit ng Zika virus na pinag-uusapan po ngayon at kinakatakutan na po ngayon sa buong mundo dahil nako grabe na po ang epekto itong Zika virus po mga kaibigan. At nako, nga po, after my training for 3 years, bago po tapos ay inyo po lingkod ay nakakuha ng scholarship na naman sa UERM. Ayan, Institute for Studies on Diabetes Foundation. Tayo po ay nagtapos ng 2 taon ng diabetes education sa UERM naman. Kaya yung lingkod ay dalawa po ang training, infectious and tropical diseases at saka diabetes education. Ayan. Ngayon sa kasalukuyan ng inyong lingkod ay active medical consultant sa Manila Doctors Hospital Department of Family Medicine at sa Hospital ng Maynila Medical Center Department of Family Medicine again. Ako po ay nagtuturo ng medical board review sa PLM College of Medicine at sa kasalukuyan ako po ang medical training officer ng Manila Doctors Hospital Department of Family Medicine po. Ayan. Sure, kilala po niyo ako at every Tuesday kasama po ninyo dito sa Himpapawid sa DZRJ 810. Huwag kayo lipat po, babalik po ako. Pag-usapan natin ang high blood hypertension. Kasama po si Dr. Ray Linel Jr. The doctor is on air dito sa Klinika on Air. Usapang pakalusugan, mawastong paraan, pagsakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air. Samahan si Dr. Ray Salinel Jr. Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika on Air dito sa DZRJ 810. Hatid sa ng 8 Tri Broadcasting Network. Media Incorporated. This is HRI TV. Para sa inyong mga masugid namin taga-subaybay ng HRI Media, sa mga nakikinig at manunood sa Channel 7, regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin pa ang programa sa aming himpilan na pinapakinggan at pinapanood nyo yun. Para sa chance ang maraming gift pack mula sa HRI Media Broadcasting, i-text lang sa 0917
910 ang inyong pangalan, lugar at ang pangalan ng programa inyong sinusubaybayan. 0917-798-8910. Text na! May mga Pilipino na hindi para sa pagbabago. May malasakit sa Pilipinas at tuba sa magandang bukas. Sila ang Pinoy Millennials. Millennials. Those 26 million millennials ang tutulong sa pagsulong ng Pilipinas. May help you make your dreams come true. More jobs and better opportunities. The future of the Philippines. Millennials. Proud tayo. Street corner na BGC Taguig. Balita at formasyon, mga napapanahong kaganapan, katotomentaryo at tunay na public service, usapin kalusugan, entertainment, mga gimmick, papremyo, lahat ng yan narito sa 8 Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Usapang pangkalusugan, mga tamang gabay sa pangangalaga ng katawan, Klinika on Air. Narito si Dr. Ray Sonel. Ayan, balik na po tayo sa ating programang Klinika on Air. Pag-usapan natin, high blood, hypertension. Niyo po ba mga kaibigan, maraming naglalakad ngayon. I'm sure maraming nakikinig sa ating programa na hindi nyo alam na kayo may high blood until such time na kayo po ay makakaranas po ng mga, yung iba magko-complain, Dok, sumasakit yung sentido ko. Dok, sumasakit yung batok ko. Okay, yung iba, Dok, nahilo ako. Kaya, yan yung mga mga tanong. Pero actually po, marami pa mga sinyales, symptoms, ang pagkakaroon ng high blood po, mga kaibigan. Isa po yung gabi na talaga, po talaga yung pagtaas ng blood pressure, naduduling, okay, iba po pumuputok yung mga ugat sa mata, nag-nosebleed, no, bleeding of nose, yan. Iba po talaga, sobrang, makita niyo po, magang-maga yung mga ugat sa, makita niyo talaga yung magang tipo, okay, yung iba po, parang mainit yung pakiramdam, yung iba parang namamagado yung kanilang bao, na yung iba nga po naduwal na, yung iba naman nahihirapang huminga, okay, yung iba parang nag-chesting, no? So iba-iba po ang mga pwedeng maramdaman ng isang tao po pagka tumataas ang presyon ng dugo. Yung pong kapag nagagalit ang presyon natin, yung pong presyon natin ay mga interplay po ito ng ating pong ugat, no, sa ating pong katawan. Yung pong peripheral artery resistance, no, yung resistance po sa ating pong mga ugat, kasama na po ang puso po natin. Pag yan po ay medyo parang medyo gas-gas na dahil po sa mga kaibak na taba or sebo. Kasi po ating pong artery, yung artery po natin, isa po yan sa mga ugat natin. Ito po ay very pulsatile o very nagpupulso. Yan po yung nakakapapo yung pumupulso sa inyo. Yan po ay artery po yan. At yan po ay parang rubbery. Okay? So, mga bata pa tayo, normal po yung pagdami ng dugo sa atin. Kaso nga lang po, pagka kakaedad na po at nagbabago na po yung ating lifestyle. Dahil po, nauso na po yung sigarilyo sa buhay ninyo, nauso na po yung pag-inom ng alak, naging sedentary na lifestyle dahil medyo nakaangat ng konti sa buhay. So, nakaupo na lang po, papirma-pirma ng cheque, pa-meeting-meeting, pero pag-meeting, di ba, puro kain naman po, yung mga ganito po, nag-uumpisa na mag-gain ng weight, lumalaki na po ang baywang, yung mga ganun tipo, ayan na. Yung pong pagiging rubbery, no, parang pulsatile ng ating pong artery, at natambakan na po ng mga taba-taba. Semento na, yung mga taba-taba yan, yun na, nagiging pliable or pulsatile or parang rubbery. So, nahihirapan na po na mag-circulate ng mabuti yung go natin, no?
from the heart, going down, going up sa ating katawan, nagkakaproblema na. Okay? So, anong kailangan gawin? Kailangan taasan ng konti. No? Especially po sa kidney po natin, taasan po ng konti yung pressure para po mag-conduce pa yung circulation. Doon po papasok yung tinatawag po nating hypertension na usually po na-detect lamang no through magpapa-BP tayo o magpapa-blood pressure. Diba? Yung iba nakakakita po ng mga libreng pakuha ng blood pressure sa mga mall, sa mga drugstores. Minsan may marinig po kayo sa community niyo may sumisigaw. Pa-BP, 5 piso lang. Yung mga ganun po. O kaya naman po, may kamag-anak po tayo, papadala po sa atin ng mga gadgets, hypertension gadgets, no? Na mamahalin po mga baterya, okay? Galing po sa Amerika o galing po sa ibang part ng mundo. Ayan. Gamitin po natin yun, ano? Sayang naman po. Doon po natin nalalaman, most likely yung presyon. Okay? So, whether it is the digital, okay, battery operated, whether it is yung naglalago po, narinig po nyo sa kalye, or nakikita po ninyo sa mall, o kaya po sa mga may commission, sa mga barabarangay, o may anak po na nursing graduate, or nurse, licensed nurse, or PT, or midwife, no? Pwede, doktor, yung mga medical student, no? Pwede kayong magpakuha doon para malaman po natin kung ano po ang ating blood pressure. Sabi ng mga eksperto, sana daw po at the early age, especially kung talaga nangyayari ng high blood, your mother or your father ay may blood, yung pong tatay po nyo na ICU na, o kaya po nanay po nyo na stroke na, okay, yung lolo po niyo ay namatay po sa atake sa puso or aneurysm, yung magandang tipo na pumasugat. Okay? Dapat po at murang edad po ay magpapatayoski once a year or every 6 months. Magkailaman lang tayo kung anong ating blood pressure. Bakit? Gaano kasi po ba kailangan tayo isang beses lang? No? Out of the blue, shopping kayo sa biglang merong libreng BP kayo. Samantala po yung libre. Discuss, pag nalaman po niyo, ma'am, sir, 140/90 po ang BP ninyo. 160/100 po, 180/110. 90/60 po BP nyo. Yung mga 120/80 normal po. Diba? At may idea ba kayo, naku, na parang sumasakit bato ko. Tapos na pala BP ko, hindi ko pa alam. Yun. Yung po ang maganda po doon na nagpapakuha kayo ng blood pressure. Ano ang ibig sabihin na blood pressure? Lalo na po kung mahigit po 130/80. No? 180, usually po mga upper limit of normal, hanggang mga 135, 139, yung systolic. Yung systolic po yung sa ibabaw, yung systolic po, ito po yung puwersa na kinakailangan po para po i-eject yung dugo sa ating puso. Ayan, para bilang sirkulasyon sa ating buong sistema. At yun naman po, diastolic, yung pressure na kinakailangan para ibalik naman. Ibalik. Okay? Yan po yung diastolic, mga kaibigan. Ano ibig sabihin po ng mataas ang blood pressure? 140/90, stage 1, mahigit po dyan 60/100 po, stage 2, and so on. Okay? Sabi ng mga eksperto, bad sa taas na pressure ng atong katawan, hindi po sisirain nito at po mga internal organs. Our eyes, our heart, okay, our kidneys in particular. No?
sirain po nito ang ating pong katawan. Okay? Manlabo rin paningin po natin. Sana kung ganun lang. Kung chronically or matagal na panahon, 140 or 90, yung mga tipo, what if, hindi yung alam, no? Naitang kayo sa isang fiesta, lalo na kung ngayong Mayo, napakarami ng fiesta, di ba? Okay? Parami, galing kayo sa labor rakay, okay? Galing kayo sa party, galing kayo sa handaan, ayan. Talaga naparami. Orkon, lechon, paksiw, sisig, ano pa ba? Marami pang pagkain po. Medyo nakalimutan po natin na may bas pa. Diba? Yung mga ganito po, ayan. Bigla pong pag-uwi nyo ng bahay, masakit ang ulo ninyo, masakit ang inyong batok, yung iba po umiikot ng paligid para lumindol. Yung magtipo, baka nga po, no? Yung mga ganun po naman nakakatakot yun. Mamaya, bigla tayo maputukan ng ugat o kaya po may stroke tayo. Okay? Yun ang nakakatakot, mga kaibigan. Yan po isa sa mga komplikasyones ng hypertension or high blood, no, mga kaibigan. Na sabi ko na nabagay ko isa yan sa celebrate Hypertension Awareness Month po. Ngayon pong buwan ng Mayo. Kailangan po natin ang kahalagahan na maging aware tayo sa pagkakaroon ng hypertension. Ano ba ang pwede nating gawin para po bumaba ang bilang ng mga taong may high blood, o kung kayo po mismo ay may high blood, ano ba ang pwede nating inumin or gawin para po bumaba yung ating pong blood pressure. Kasi po, dahil pong komplikasyon yan, minsan pa nga po, unang ang high blood or hypertension, mamaya po susunod na yung pong diabetes. No? Para sila mag-pinsan. No? Pagka nagsabay na po yung epekto po ng diabetes at hypertension, tapos mataba yung pasyente, sedentary ang lifestyle, wala po siya exercise, delikado po yun, mga kaibigan. Kaya po, dapat mag-iingat po tayo. Sabi ko kanina, mas murang edad na malaman po natin ang ating pong blood pressure, mas mainam. Para po alam po natin kung paano tayo mag-adjust sa ating pong lifestyle, para mag-active tayo, mag-exercise, makainom na po ng gamot para po bumaba na ang blood pressure, kasi nga po napakaraming komplikasyones ng high blood po, mga kaibigan. Patuloy po tayo sa ating diskusyon tungkol po sa hypertension or high blood. Huwag kayong lilipat, meron na lang po 15 minuto natitira sa ating programa. Kayo po yung nakikinig kay Dr. Ray Salinel Jr. dito po sa Clinica on Air, DZRJ 810. Babalik po ako. The Doctor is on air dito sa Clinica on Air. Usapang kalusugan, mga watong paraan upang sakit ay malunasan. Hahatid ang tamang galang sa pangangalaga ng ating katawan. Clinica on Air. Samahan si Dr. Ray Salinel Jr. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Clinica on Air dito sa DZRJ 810. Hatid dito ng A-Tribe Broadcasting Network. A-Tribe Pro Incorporated. This is A-Tribe TV. Para sa mga masugid namin taga-subaybay ng A-Tribe Media, sa nakikinig at manood sa Cable and Channel 7, may regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang. Sabihin ng pangalan ng programa sa aming himpilan na napakinggan ang pinapanood nyo ngayon para sa chance na manalo ng gift pack mula sa A-Tribe Media Broadcasting. I-text lang sa 0917-798-890 ang inyong lugar. Ang pangalan ng programa ang inyong sinusubaybayan. 0917-798-8910. Mga kaping legal at wastong kalaman sa batas. Tatalakayin dito sa Payong Legal. Samahan ng mga premyado abogado ng bayan. Attorney Peter Castillo, Attorney Jomar Castillo, at Attorney Nat Lunes hanggang Biyernes.
alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang sa 8 TV. Tidyo inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, katotohanan, komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick, papremyo, lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Usapang pangkalusugan, mga tamang sa pangangalaga ng katawan, Klinika on Air. Narito si Dr. Ray Slinel Jr. Ayan, 12 minuto na lang po na sa ating programang Klinika on Air dito po sa DZRJ. Mga kaibigan, sabi nga po ating pong gabay po sa inyong pong lususan. Lagi po niyo kasama ang Klinika on Air Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Siguro hanggang ngayong linggo lang ito, Thursday, Kuya JK, baka next week, since natapos na ang political election na, baka hanggang Friday po ang Klinika on Air, 6 to 7 p.m. Every Tuesday po, kasama po niyo yung lingkod, Dr. Ray Salinel Jr. Pinag-usapan natin na yung pong high blood or hypertension. Doc, ano mas mainam? Yung pong digital na pangkuha ng blood pressure o yung pong parang mayroon pong tinatali po sa baso o yung pong para pong may mercury na tumataas panikpanaog pagka bini-BP po ang pasyente. Mga kaibigan, ang idea talaga yung mercurial, no? Yung pong mercury. Pero, pagka tayo po ay nakakaranas po ng mga, alam yung kakaiba, na naninikip ng dibdib, nahirap huminga, yung pong masakit ang batok, masakit ang ulo, umiikot ang paligid, para lumilindol, parang dinuduyan, okay? Nalalabo ang paningin, naduduling, nosebleed, kahit po ano po yung gamitin. Ang importante po, malaman po natin kaagad ano po ang blood pressure po ninyo. Para kung pong napaktaas, pwede po tayong tumakbo sa pinakamalapit na ospital o kaya po klinika o kaya po emergency room. Napaka-importante po na malaman po natin. Kaya po kung meron yung mga mapit lang pahay ninyo sa clinic or may medical mission, di ba? Usong-usong ngayon na medical mission kasi nga po halalan ng ang iba't ibang mga politiko. Samantalahin po yung pagkakataon po mga kaibigan. At kung sakasali na kayo po diagnose mismo ng doktor doon sa medical mission na may high blood, by all means, sana po natin na inumin o ng tamang gamot para doon. Huwag kayo magtataka, minsan po, pag kayo po ay na-diagnose sa may high blood, marami po i-request yung doktor sa inyo. Mag-request ng maraming mga blood test, minsan pati po urine test, ECG, chest x-ray, mag-request po ng blood sugar, cholesterol, uric acid, ganun din po. Kasi nga po, para malaman po ng doktor, saan kaya posibleng nanggagaling? Bakit bigla pong tumataas or mataas ang inyong pong blood pressure? No? Kasi nga po, kung normal lalabas lahat po yung mga request ng inyong pong doktor, posible po na baka po yung genes o lahi na po nyo ang nag-dictate o nagsasalita. Number 2, po lahi. Kung nanay mo, tatay mo, uncle, auntie, lolo't lola mo po ay high blood, baka nga yun. No? Normal po ang mga test, pero mataas na blood pressure o itinatawag nating essential hypertension, mga kaibigan. Wala kasi makita. Ano ba yung hinahanap naman namin? Ano yung hinahanap namin? Para sabi namin, ako, baka di po nanggagaling yung pong high blood po ninyo.
Biglang magugulat kayo, ang taas na blood sugar nyo. Naku, diabetico pala kayo hindi nyo alam. Kaya po naging pong komplikasyon. Meron na kayo ng high blood. Dapat ang tataas ng inyong pong bad cholesterol o yung LDL. Ako yung total cholesterol po ninyo, napakataas na po. Uric acid po ninyo, bakit po mataas? No? Hypertension, taas na uric acid, obese, no? Obese po ang pasyente, mataas po ang blood sugar, o minsan nga po, impaired fasting pa lang no? Impaired fasting, nasa borderline mo yung fasting sugar ninyo, obese, mataas ang uric acid, may high blood, pasyente, yan po ang tawag po, pag pinagsama-sama po yan, tinatawag po namin syndrome X, or metabolic disease, or metabolic syndrome, na tinatawag po namin mga kaibigan. Okay? Makita po sa ECG, nahirapan na po yung puso niyo, no? Makita po sa inyong urine, nag-i-spill kayo ng protein. Sa urine analysis po, nakita doon na proteinuria kayo o nagtatapong kayo ng protein, baka nga po, yung kidney po ninyo o yung bato ay affected na po sa pagkakaroon mataas na presyon. Okay? Yan po ang reason bakit minsan po sa first instance na kayo po ay magpatingin sa doktor dahil po sa hilo or masakit ang batok na diagnose kayo ng high blood, marami po nare-request yung doktor sa inyo para po malaman namin kung saan posibleng gagaling yung inyo pong high blood or hypertension. Kasi kung sakasakali nga pong elevated lahat yung mga nabanggit ko, sugar, cholesterol, bad cholesterol, mababa po yung good cholesterol ng HDL, taas yung uric acid, taas po yung liver minsan, okay? Meron palang ischemia sa ECG, pong x-ray po, malaki po ang puso, may cardiomegaly, tinatawag, dapat sigurong umpisa po ang gamutan dyan. Maiwasan po natin yung samot-saring mga komplikasyones ng high blood, mga kaibigan. Para pong diabetes, no? Prevent din po ang mga complications, no? Ng hypertension. Napakadali po niyan. Kinakailangan lang po konting sacrifices, no? Dok, ano ba yan? Ang sarap-sarap pa naman ng lechon. Dok, ang sarap po lechon. Ang sarap kayo ng barbecue. Dok, ang sarap po kayo ng sisi, ng blalo. Yung mga tipo. Marami po tayo medyo sakripisyong gagawin, no? Kung gusto po natin na tayo gumaling, gusto po natin na bumaba po ating blood pressure, marami po. Sabi ko po sa isang pasyente kanina, bigyan mo lang po ako ng 1 kilo, no? 1 kilo na pagbaba ng timbang after a month. Ayan. Malaki pong tulong yan, no? Kaginhawahan sa puso at kidney po natin. Okay? Yun yung mga kailangan po natin gawin. Iwasan pong kumain ng masyadong malat. Itawag po natin DASH, no? Dietary approach to stop hypertension. Okay? Good PM po sa Linel. Tanong ko lang po, minsan po mabilis po ang tibok ng aking puso. Bakit po kaya? Miss Atienza. Thank you very much for that question. Wonderful question. Okay? Alam niyo po mga Miss Atienza, marami pong dahilan po para bumilis ang tibok ng ating puso. Number 1, pagkabigla. Galit. Sobrang saya. Pwedeng bumilis ang tibok ng ating puso. Number 2, napainom kayo ng maraming kape. Okay? Napainom kayo ng maraming soft drinks kasi may caffeine din yun. Okay? Number 3, baka anemic tayo lang ang kulay pula ng ating dugo. Number 4, baka po mayroon tayong hormonal imbalance such as hyperthyroidism. Mataas thyroid natin. Okay? Baka mamaya po ay talagang puso na. No? Puso na rin po talaga ang problema. Number 6, ay baka naman kayo napatakbo.
no, napabilis ang konti ng lakad, napatakbo, hiningal kayo, bibilis din po ang ating puso. So marami po, kulang kayo sa tulog, aburido kayo. Yung mga ganun tipo, talaga bibilis ang tibok ng inyong puso. Nunood pala kayo serye, nagulat kayo bigla. No? Bibilis ang tibok ng inyong puso. So marami po ibig sabihin yung sa tiyanza, kaya kinakailangan po ay magpa-check up kayo sa inyong paboritong doktor. Okay, mga kaibigan? Halos 2.5 minutes na lang po nalalabis sa ating programa. Doon po sa mga kaibigan po natin na wasaw po sumusubaybay sa Clinica on Air. Ang inyo po likod, si Dr. Ray Salinel, ay meron po 3 clinics sa Metro Manila. Actually, sa Maynila lang. Isa po sa Calao, High Precision Clinic sa Calao, kapit po sa Jolly Luneta. Meron po akong isa sa Domingo, kapit po sa Lastica, Malate. Meron po ako sa Buendia, Corner FB Harrison, Balbidos Clinical Laboratory. 3 po na kaibigan. Ang iyo po lingkod ay may active medical consultants sa Manila Doctors Hospital. Kaya kung hanap po ninyo ako doon, punta lang po kayo sa information. Saan po si Dr. Ray Salinel? Yan. At saka po sa Ospital ng Maynila Medical Center, mga kaibigan. Pwede nyo pong i-text ang aking pong secretary. Ayan, ito po kung cellphone number. Ano po ang number ng aking secretary? Ito po, 0942-471-4353. 0942-471-4353. Yan po. At every Tuesday, kasama nyo po ang inyong puling ko, Dr. Ray Salinel Jr. sa Clinica on Air para po magtaguyod. Itaguyod po natin ating kalusugan para po naman sa ating pong buhay, lalo na po kung maraming umasa po ay po breadwinner, kailangan po ingat po natin ang ating kalusugan. Sasali po ng aking extra music, Kuya JK, ihanda mo na. Ay niyo po lingkod, Dr. Ray Salinel, magpapaalam na po dito po sa ating programa on air. Next, pag-usapan po natin ang diabetes, iba pa ho sa ating pagbabalik next Tuesday, 6 to 7 p.m. dito po sa DZRJ 810 Clinica on Air. The doctor is on air dito sa Clinica on Air. Usapang pangalusugan, mga gustong paraan. Bakit ay banasan? Ihahati ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Clinica on Air. Samahan si Dr. Ray Salinel Jr. tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Clinica on Air. Ito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. This is VOA News, brought to you live from VOA DZRA in Manila.